Maraming humahabol sa biyahe ng mga barko sa Batangas Port pero naperwisyo ang ilang pasahero sa binook nilang online reservations. At live mula sa Batangas Port, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, mas kumapal ba ang mga tao dyan ngayong gabi? Well, Bok, tuloy-tuloy pa rin naman ang dating ng mga pasahero at mga sasakyan dito sa Batangas Port para sa mga babiyahe papuntang Mindoro, Romblon, Antique, Aklan at maging sa Capiz. Pero kung ikukumpara noong nakaraang Semana Santa, di hamak na bahagyang mas matumal pa rin ito kumpara noon. Sabi nila dyan, wait lang. Ngayon, na may mahabang pila ng mga sasakyang nag-aabang na makasakay ng Roro. Sa loob ng terminal, marami pang bakanting upuan at hindi rin ganoong nagtatagal ang mga pasahero dahil agad ding nakakasakay naman sa mga barko na oras-oras naman ng biyahe, lalo sa mga papuntang Calapan at Puerto Galera. Kasunod dito, ramdam na raw ng shipping companies yung epekto ng pagkaunti ng mga pasahero. Gustuin man doon nilang punuin muna ang mga barko bago umalis, pero may schedule naman na kailangan nilang sundin. Kaya para makatipid na lang sa paggamit ng krudo, binawasan din daw muna nila ang bilis ng takbo ng mga barko. Narito ang pahayag ng kinatawan ng grupo ng shipping companies. Purely passenger na hindi na ho bumiyahe, meron naman ho nagbawas ng biyahe kasi useless naman ho magsayang tayo ng ating gasolina, mahal na ho at baka ho hindi pa ho ganun kadami ang supply. Kaya iniingatan na lang rin po natin para ma-maximize ho yung use ng fuel. Bok, mabalik tayo dun sa bagong sistemang pinatutupad dito sa Batangas Port. Hati yung opinyon ng maraming mga pasahero. Ang ilan natutuwa naman dahil makatutulong daw ito sa kanilang pagbiyahe, pero may ilan pa rin talaga na nalito at bahagyang na-disappoint dito sa naturang sistema. Ito yung tinatawag na Online Reservation Assistance System o tinatawag na ORAS. sabi nila dyan, wait lang. Ngayon, nag-wait kami, what time na, hindi rin pa may mabigyan ng ticket. Ano pong magiging status namin katulad ng pagkain? Bukas pa kami. Ito ang reklamo ng senior citizen na si Elna Ray habang nasa Batangas Port kanina. Papunta na sana siyang Sibuyan, Romblon pero hindi naman nabigyan ng ticket dahil puno na raw. Ang ipinagtataka niya, dumaan siya sa tinatawag na Online Reservation Assistance System o ORAS at nakakuha naman ng pang alas 3 na biyahe. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya. Sana hindi na lang sila nagbigay ng ganito. Higit sa lahat ay senior citizen na po ako. Dapat sanina, agad kaming pinauwi. Di wala na sana kaming reklamo. Pinaasa kami hanggang alas 12, alauna na. Anong oras po kayo dumating dito? Alas 8. Tinanong namin ang shipping company kung anong nangyari. Paliwanag nila, nagkamali ng na-encode sa system. Ito sa system sa unahan, 2 barko po ang nailagay doon. Kaya po nag-double po yung capacity ng tao namin, di natubog po kami. Wala na po kami may bigay. Pero hindi umubra ang paliwanag na yan kay Nanay Elna. Pangamba kasi niya, sakto lang ang kanyang budget papunta sa Sibuyan Island. Kung mag-declared kayo today na bukas kami, kumusta naman yung pagkain namin? Yung mahal-mahal na pagkain dito. Ngayon lang, naka 300 na ako. Yan, pagkain dyan. Sa kanila okay lang dahil mga employed sila. Parehas namin nga senior na. Sinamahan namin si Nanay Elna sa pamunuan ng Batangas Port na agad naman siyang tinulungan. Bukod kay Nanay Elna, marami rin ang nanibago sa bagong sistema. Nahira ako sa online. Kaya kailangan direct talaga dapat. Mahirap pag inabutan pa ako ng Biyernes Santo. Matatandaan noong Lunes, nagsimula ang pagdaan ng pasahero sa Batangas Port para kumuha ng Oras Pass. May QR code lang na kailangang iscan at dito na makakapili ang mananakay ng oras ng biyahe ng available na barko depende sa kanilang destinasyon. Ito raw ang sagot ng Philippine Ports Authority o PPA para masigurong may slot sa biyahe ang bawat pasahero. Dati po kasi pumipila sila ng mahaba just to buy a ticket, pero later makakat off sila because hindi na mag-i-issue si shipping lines kasi cut off na yung mga barko nila sa capacity. May helpdesk din namang nakaset up para sa mga mahihirapan online. Simula noong Enero, dumoble ang dating 30 pesos sa terminal fee sa Batangas Port. Aprobado ito ng PPA para sa maintenance at upgrade ng pantalan. May panibagong dagdag na 30 pesos pa sa darating na Hulyo.
Bukod pa ito sa pinayagang hanggang 20% pagtataas ng pasahe sa shipping companies. Aprobado naman ito ng Marina dahil pa rin sa malawakang oil price hike. Ito rin na nakikitang dahilan ng pamunuan ng Batangas Port kung bakit mas kaunti ang pasahero ngayon sa Pantalan kumpara ng 2025. Ilang pila dati, talagang umaabot sila doon sa kabilang bound din. Pero ngayon, talagang wala kang makikita na pila ng sasakyan. Hindi naman alintana ng ilang pasahero ang taas pasahe. Para maka-unwind kunting panahon. Siyempre sa panahon ngayon, puro problema eh. Kasi mainit po summer. Para mag-enjoy. Sakto naman ito, lalo't inumpisahan din ngayong Semana Santa ang pagkakaroon ng direktang biyahe mula Batangas Port papuntang bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Box, sa pinakahuling bilang na inilabas ng Batangas Port Management, umaabot na sa mahigit 15,000 yung bilang ng mga pasaherong tumawid na dito sa Batangas Port. Mula yan sa kaninang hapon, iba pa o wala pa sa bilang na yan yung patuloy na dumarating ngayong gabi. Pero kung ikukumpara ito sa nakaraang Miyerkules Santo, malayo pa na umabot sa halos 29,000 na mahigit na bilang ng mga pasahero. Ang binabantayan lang ngayon ng pamunuan ng Batangas Port is yung posibleng pagdami pa ng mga pasahero o mga kapatid nating hahabol na makabiyahe ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Bok. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.